Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. To ang pinakamaingay yung YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence. Totoo ba Erwin Tulfo matatanggal sa official na balutan ng COMELEC? Nako, ang isinisigaw ni Maharlika na dapat si Erwin Tulfo ang matanggal sa balota, hindi si Nene Bacalye. O grabe ang banat ni Maharlika mga kabibig. So, panoorin natin mga kabibig kung itong mga banat ni Maharlika laban kay Erwin Tulfo ay merong katuturan or pakikinggan kaya ito ng COMELEC. So, ito kabibig ka, magkita ka Maharlika. Fraudster yan, si Erwin Tulfo, paawa-awa yung jutang ginemis na yan. Siya dapat ang tanggalin dahil gagawa ang trabahong ina-applyan niya sa Senado ay gagawa ng batas, magbabalangkas ng batas. Siya mismo ay nag-violate ng batas. Doon pa lang sa TNT na umamin siya, 'di ba? Which is sinabi yan mismo. I think yung kapatid niya si Rapi Tulfo, yung mga ini-interviewer, may nakita ako parang reel. 'Di ba? Galit na galit sa TNT. Papadampot daw ni Rapi Tulfo yung parang ano doon, nireklamo sa kanyang show na TNT. Papadampot daw niya, gagawa daw siya ng paraan para madampot. Tingnan mo, sumampal yung kapatid niya umamin ng TNT, 'di ba? Hipokrito yung mga inayupak na yan. May point si Lumabag sa batas si Erich Gonzalez. Erich Sylvester Tulfo. Wow. Hindi siya pwedeng maging kandidato dahil manloloko siya. 200 million na kayamanan na hindi maipaliwanag ang kanyang tax return. Ang kanyang nireport sa tax ay 4 million lang. Tapos may daway 200 ra. Saan galing yon? Sa mafia? Saan galing yon? Tama, may point din si Maharlika. Pwede sa sindikato? Saan galing yon? Sa ang mga taong gustong pabanguhin through media, kunwari lang, 'di ba? Kasi diyan sa Commission on Appointments Tapos ngayon tatakbo pa na senador si Erwin Tulfo. Yan dapat ang tinatanggal sa balota. Isali na kalaban ni Tambaloslos sa Leyte si Nene Bacalye. Nakita nyo yan? Okay? Dapat isali talaga yon dahil 3 ang kalaban, 4 ang kalaban ni Tambaloslos. Yan. The fact na pinayagan yan, good po. Kakasabwat yung mga yan kasi alam ni Tambaloslos na hindi na siya mananalo. Kaya tinanggal nila yung kanilang mga kalaban. Agoy ko. Nasaan ang hustisya? Saan ka nakakakita ng eleksyon na walang kalaban ang kandidato? Ito lang sa Pilipinas. Ganyan po kayo babuyin. Wala pang eleksyon, sabi ni Joan Pantoja ng Daya. Lalo na si Tambaloslos. Sabi ni Akras, hello daw po, sabi ni Erich Sylvester. Ayan, yung hinayupak na yung Erich Sylvester, yan dapat ang tanggalin. Dahil fraudster yan. Si Erwin Tulfo, paawa-awa yung jutang ginemis na yan. Siya dapat ang gagawa ang trabahong ina-applyan niya sa Senado ay gagawa ng batas, magbabalangkas ng batas. Siya mismo ay nag-violate ng batas. Tama din. Doon pa lang sa TNT na umamin siya. Sinabi yan mismo. I think yung kapatid niya si Rapi Tulfo, may nakita, di ba galit na galit sa TNT. Papadampot daw ni Rapi Tulfo, parang nireklamo sa kanyang show na TNT. Papadampot daw niya, gagawa daw siya ng paraan para madampot. Niya umamin ng TNT, di ba? Hipokrito yung mga hinayupak na yan. Lumabag sa batas si Erich Gonzalez. Si Erich Sylvester Tulfo. Hindi siya pwedeng maging kandidato dahil manloloko siya. Nako po. Manloloko, 200 million na kayamanan na hindi maipaliwanag ang kanyang tax return. Ang kanyang nireport sa tax ay 4 million lang. Tapos may daway 200 million na pera. Saan galing yun? Sa mafia?
pwede Baka sa nanalo sa loto. sindikato. Saan galing yun? Sa Loto. bribe? Baka nanalo sa O loto. binayaran siya ng mga taong gustong pabanguhin through media? Kunwari lang, 'di ba? Kasi hindi doon pa lang kaya nga appointments eh. Tapos ngayon tatakbo pa senador si Erwin Tulfo. Yan dapat ang tinatanggal Bago sa eh. bota. Doon dapat, pero wala. Ayaw talaga ni. So I hope sa susunod na mga pagtitipon, totoo na. Walang peace-peace. Wala nang peace-peace sa Si Maharlika. yung hair ko. Walang peace-peace na dyan. Sabi ni Ron, palanggat sa yung painting. Ayan. Send ko sa'yo yung picture ha. With Attorney Vic. Inuwi niya sa Pilipinas yung painting. Thank you so much. Painting namin dalawa. Alright. Tig-isa pala kami. Yes, mabuhay ka. Pinatunayan ni Tambaluslos na tama ang sinabi ni Bibi Sara, hindi dahil tinatakot or binabayaran niya ang kalaban niya. Tama sinabi ni Inday Sara yan. Thank you, Liz Bergata. Doon tama, na-justify at na-confirm ang sinabi ni Inday. Imagine mo, tatakbo si Tambaluslos walang kalaban? Sino kasabwat yan? Si George Garcia, kasi hinayaan niyang tanggalin yung mga kalaban. Sino ang punot dulo niyan? Hindi si Lisa Tanas at si Bangag. Late sila. Sino nag-appoint kay George Garcia? Si Lisa Tanas at si Bangag. Dito, ayaw niyong kumilos. Again, hindi naman ako nahihirapan sa mga nangyayari sa Pilipinas. Na-enjoy ko yung buhay ko dito sa Amerika. Sabi ko nga kay Attorney Vic, sabi nga ni Attorney Vic, na pwede natin gawin sa Pilipinas, sa Laguna Hills o Laguna Beach dito sa Amerika. Yun. Sabi ko sa kanya, Attorney Vic, alam mo kung nag-stroll tayo dito kasi gusto ko one day, kung ano man, maging presidente ka man in the future, after okay? Gawin mo to sa Pilipinas. Ang daming magagandang lugar sa atin na pwedeng pagandahin kung hindi corrupt ang ating bayan. Sabi nga ng mga friends ko, ayaw na nila umuwi sa Pilipinas. Kasi wala, lalo na yung crime ngayon. Paano ka uwi sa Pilipinas? Ang mga parke, hindi nga lang mapaglaruan ng mga bata dahil paano ka uwi sa Pilipinas pag nalaman galing ka, hold upin ka, kala marami kang pera. Aakyatin ang bahay mo. 'Di ba? Tututukan ka dahil walang maayos na pamayanan sa atin dahil lahat kawatan, magnanakaw, babayaran, wala pong matinong tao na nagsumikap sa ibang bansa na magre-retire dyan para isaalang-alang ang kanyang buhay sa peligro. May point naman si Maharlika, mga kabibig, kasi yung ibang mga OFW matagal na sa ibang bansa at nakaipon na ng maraming pera, that's a savings, ayaw nang umuli sa Pilipinas, doon na sila mag-retire sa ibang bansa kumpara sa Pilipinas. Lalo na ngayon daw, ang bawal na gamot, grabe kabibig. Kung pwede sa iskinita, makikita mo sila nag-enjoy, makikita mo talaga. Parang wala na silang takot, no? Pati pulis, hindi na sila natatakot. Diba? Alarming ito, kabibig. Sana nakita ito ni Pangulong Bongbong para dapating kay Pangulong Bongbong Marcos na report, yun ang paniniwalaan niya. Diba? So, ang nakapaligid talaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang may diferensya nito. Kasi gusto nila na, hindi naman ibig sabihin protektahan na si Pangulong Bongbong Marcos, ayaw nilang makarating kay Pangulong Bongbong Marcos ang talagang nangyayari sa bansa. Diba mga kabibig? Naku po. Takot. Ang pwede lang, nag-enjoy lang sa retirement din sa Pilipinas, yung mga politikong di-bodyguard. Tama. Yung mga mayayamang di-bodyguard. Correct. Yung nakatira sa subdivision, pero yung mga katulad natin, na hindi naman tayo, wala tayong ninakaw na pera sa bayan, na million-million o billion-billion, ang gusto lang natin mamuhay sa ating mga probinsya, malapit sa mga baybayin, di ba? Sa baybay, o sa mga dagat, may mga ganon, i-enjoy natin.
Paano natin ma-enjoy yan? Kasabwat na ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ang mga rebelding mga makakaliwa, ang mga NPA, at nandyan nga sa WADCOM. So saan ka magre-retire? Sa Amerika, sa Europa, sa Japan, o sa Pilipinas na pinamumugaran ng Jejimon o mga rebelding katulad ng mga nasa WAD committee na yan at ang mga kawatan katulad ni Lisa Tanas. Oh my God, Maharlika, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Tama din. Of course, napapagod ako. Pero wala eh. Calling siguro talaga ito. Lucky 888, thank you. Kumusta ka naman Palangga? It's been a while, hindi ka nakikita. Oh, tingnan mo ngayon. Ato si ano yun? Pero yung iba no, nagpapasalamat kay Maharlika, mga kabibig. Kasi si Maharlika lang talaga ang napakatapang na magbulgar na kung anong mga kabalastugang ginagawa ng mga politiko. Hindi siya takot na makasuhan, hindi siya takot na gugurgurin. Diba? Talagang ipaglalaban niya ang Pilipinas, ipaglalaban niya ang bansang Pilipinas at tayo mga Pilipino. The problem is, si Maharlika, parang sabi ni Maharlika, ano ba kayo? Lantara na lahat, nakikita nyo na, pero parang walang action. Sabi ni Maharlika, wala nang peace, diba sabi ni Maharlika? Kasi, lantara na ginagago na tayo, ginagago na kayo mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Ang tanging magawa ni Maharlika, yung ibulgar yung mga nalaman niya, kasi alam naman natin may maraming mga, ito sa Maharlika, mga connections, mga reliable persons na pwedeng magsabi sa kanya na kung ano-ano mga kainik-anikan na nangyari sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya yung iba nagpasalamat kay Maharlika, di ba? Si Kapitan Dado, kapitan ba siya? Si Kapitan Dado, kinasuhan ng PNP. Ano daw ano ka sa kanya? Inciting to sedition. Kita mo yan. Ang pinofocus ng gobyernong ito, kasuhan ng kasuhan yung mga taong nagsasalita. I don't know, hindi ko kasi naman napapanood siya dahil sobrang busy ako. Ano ba ang inciting to sedition na sinabi niya? Di ba? Ano sinabi niya? Anyway, sabi ni Solo Parent Vlog, sa Thailand po ako magre-retiro. Magkita tayo dyan. Solo Parent, isa yan sa mga destination kong bansa na hindi, magstay ako dyan ng mga 3 months, ganyan. Mga ganyan tayo. Magkita tayo dyan. Tori Attack Dog, sabi ni Super Mario. Sinong gusto sumama sa Thailand? When kaya makapunta ng Dubai, sabi ni Rachel Tan. Darating tayo dyan, Rachel. Okay? Sabi ni Jelly Ace, tama po ang sinasabi ninyo, kahit ako takot ipabakasyon ang anak ko sa ibang, sa bayan, Pilipinas. Kung si Inday Sara ang president, tsaka na lang ako magbabakasyon. Nakakatakot talaga kasi uso ngayon. Diyan sa mga bars, sa Makati, di ba? Isa yan sa mga expose ko. Yung mga balikbayan, pag pumupunta dyan, idadrag nila, lalagay sa spike nila yung alak, lalagyan ng pampatulog, tapos nanakawin nila yung mga alahas. Naku po. Di ba may friends ako? Sinabi ko sa inyo na, tinry nilang shotan ng pampatulog. I don't know kung anong gamot yun. Pinakita ko yun sa inyo eh. Kasi naka-Rolex yung friend ko, tapos may history na doon sa bar na yun na pinupuntahan ng mga celebrity. Pag may nakitang Cartier o kung ano man mamahalin, papatulugin ka, tatanggalin yung alahas mo. At ang nambibiktima ngayon, yung mga mismo, may-ari ng bar, bakit nila inaalaw yan? Hindi ba nakikita ng bar yan? Sino-sino yung mga nandyan? Mga kaibigan yan ni Lisa Tanas. Diyan tumatambay si Sandro Marcos sa bar na yan. Diyan sila sumisinghot. So, kaya kayo mga palangga, kayong Canada, sa Japan, bantayan ninyo ang ninyo. Huwag ninyong papuntahin sa party kasi patutulugin yan ng mga baka ng inang magkakasabot sa bar. Siyempre, for 1 week lang kayo pupunta dyan or 2 weeks sa Pilipinas. Pag nanakawan kayo, kailangan nyo nang bumalik sa Amerika o sa Japan. Are you gonna spend your time para magkaso? Tama. Yan yung utak ng mga kriminal. Alam nila na temporary lang kayo dyan, hindi kayo mag-aaksaya ng oras para mag-file ng kaso dyan. At medyo complicated yan. So babalik na kayo dito sa Amerika, goodbye na ang inyong mga alahas o mga pera. Wala pong batas sa Pilipinas. Dahil ang batas ay para lang sa tiwaling pulis,
para lang sa mga tiwaling mga negosyante na nakikipagsabwatan sa otoridad na dapat sana protektahan ang ating pamayanan. Uwiin ang inyong mga anak. Hi, Cotton Fin. Baka mamulest siya pa. Totoo yun. Habang nyo or kahit anong kahit anong itsura, sexy, whatever. Pagbangag ang nagpatira ng ano na yan, ng gamot na yan. Oh my God. Kawawa talaga kayo mga palangga. Huwag nyo nang I advise you. Huwag hanggat bangag ang presidente. Kutungan na kayo. Nakakahiya maging Pilipino ngayong panahon na ito dahil bangag ang presidente ninyo. Duterte, nagpakita na ng persang INC sa buong Pilipinas para maligtas sa impeachment si Inday Sara. Sino si Leon? Oh, wag ka naman na magalit sa INC. Ako naman, sabi ko nga, ang punto ko diyan, dahil ako gusto ko nang mawala yung bangag na yon. Ang kagandahan doon sa INC, nakikita nyo na suportado nila si Inday Sara. Ano yun warning? Parang warning shot yun sa mga bangag. Na eto, gusto nyong ituloy yan, eto kami. At dadami pa at dadami yung mga yan. May point. Dadami pa yan. Not only INC, marami yan. Hindi pa nga nananawagan si PRRD. Hindi pa nga nagsasalta si Inday na magmarcha kayo, di ba? Wala pa yan. Pagka oras na nagsalta yan si Inday na magmarcha, baka, magti-trip to Malacanang kayo lang. Punto din, may punto din. Okay. Ngayon, here's another pasabog sa inyo. Bibigyan ko kayo ng bonus na pasabog. Alam nyo ba, si Lisa Tanas ay nag-backdoor o magba-backdoor pa lang papunta dito sa Amerika. Ginagapang niya si Lolo Trump natin para imbitahan So yun nakabibig ha. Yun ang mga pasabog ni Maharlika. Maharlika also has a diba? Sino dito ang hindi nakakaramdam na iba ang gobyerno ngayon kumpara kay Duterte noon. Iba yung pamamalakad. Parang ang layo-layo ng presidente. Abutin ng ating presidente. Kahit may mga programa siya na pang mga bibig, do you agree sa statement ni Maharlika na dapat matanggal si Erwin Tulfo sa balota ng COMELEC? Mas mabuti pa daw si Erwin Tulfo ang matanggal kumpara kay Nene Bacalige. Nako po, si Maharlika talaga. Ang iyong opinion tungkol sa sabi ni Maharlika? So like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time! Shoutout sa ating mga OFW dyan. Ano ba? Uuwi na ba kayo sa Pilipinas for good or hindi pa? Si Bangag. Oy, kayo talaga ha? Bye everyone! See you next time!